Hi guys! Welcome back to our channel! Yan! Hello naman, no? Friday na Friday and kakatapos lang ng work namin. Right? Masaya? Masaya? Yes, long weekend! Yan, long weekend kasi nga sa Monday ay Canada Day. So, yan, ang daming magkakaroon ng mga activities, yung campings, ang daming magbabakasyon somewhere. Pero tayo wala pa masyadong plano. Kasi tomorrow ay magsi-selfie muna tayo. So, first time namin mag-take ng English test. Kasi before, hindi kami required nung nag-apply kami for student visa. Hindi ako required. Even ng school, which is the SAT. So, ngayon, since next step na tayo, diba? Itatry muna natin mag-express entry or other PNP programs or provincial nominee programs. Yan, we need kasi a language test. Yan, so either IELTS or CELPIP, yan yung mga usually allowed na language exam. So, good luck sa atin. And yeah, before nga tayo sumabak sa CELPIP tomorrow, yan, pupunta muna tayo sa Chinook Mall. And sa mga nag-aantay nga pala ng updates about provincial nominee programs dito sa Alberta. Yan, one of the provinces dito sa Canada. So alam nyo ba, last June 25, 2024, ayan, 3 days ago, ay naglabas ng panibagong pathway to permanent residency nga itong Alberta. And tinatawag nila itong law enforcement pathway. Yan, grabe. First time ko marinig to na kind of pathway. So, 'di ba? Para may isip mo, in-demand job na pala yung mga law enforcement kasi usually nasanay tayo sa healthcare, yung IT, engineering, yung mga kinds ng ganyang occupation na in-demand. Pero ito bagong-bago, no? Law enforcement pathway. Akalain nyo yun. So, kailangan ng mga law enforcers dito sa Alberta. So, iniisip nyo baka marami ng krimen dito. Well, may mga nangyayari nga pa unti-unti sa bawat communities. But ito nga, no, nakikita nila kasi yung kakulangan na sa mga law enforcers dito sa Alberta. And sabi nga nila, this is to help Alberta's police services address crime and meet their recruitment objectives for public protection. So yan, magre-recruit sila ngayon. Tingnan muna natin kung gaano karami at ano ba yung mga qualifications, no, na hinahanap. Kasi mamaya pwede pala ako, pwede pala si Alvin, pwede pala kayo. So sinend ko na rin to sa mga friends ko, lalo na sa legal assistant na mga kaklase ko. Kasi 'di ba, field ng law yun. Pero check natin kung ano ba yung mga kailangan. So first and foremost, okay, so maghahanap ka ng employer na member ng Alberta Association of Chiefs of Police. So yan yung asosasyon ng mga Chief of Police. So dapat dun kabilang yung magiging employer nyo. Yan, para makabilang kayo dito sa pathway ng law enforcement. So ano ba yung mga occupations na pwede dito sa pathway na to? So ito yung mga binanggit nila sa announcement noong June 25. Commissioned and non-commissioned police officers and related occupations in public protection services. Okay? Yung mga police officers, whether you are commissioned or non-commissioned. And then next, police investigators and other investigative occupations. Yan, yung mga pwede yata siguro kami dito. So i-check na lang natin. And other specialized law enforcement occupations. So kitang-kita nyo naman, very broad yung mga occupations na nasasaklaw. So pwede pa kayong magkaroon ng other title for this position. Tapos pwede pa rin kayo ma-qualify under this pathway. So ano bang kailangan? Of course, sa nabanggit nga natin, you must have a job offer from an Alberta Association of Chiefs of Police member, and you must meet all other express entry criteria. Okay, so even if provincial nominee program to, yan, another requirement would be dapat qualified ka sa express entry criteria, which is yung ngayon nasa under federal government naman. And then here ka, sinabi nila na keeping Albertans safe is the top priority of this government. So they are committed in protecting the safety and security of Albertans by supporting Alberta Police Services International Police Officer recruitment.
So napakaikli guys nung binigay nilang announcement. Kaya sabi nila more details will be available soon. So guys, check nyo na yung mga job openings dyan sa Indeed, Jobbank, Glassdoor, kung ano pa yung mga search engines nyo para makapaghanap ng a-applyan. Pwede ba ako dyan? Pwede yata. So tingnan nyo yung mga requirements para sa mga ganong position. Alam ko ha guys, ito, i-check nyo. Peace Officer, Corrections Peace Officer, hiring sila sa Government of Alberta. And magkano yung hourly rate na nakapost? So, $27 to $33 per hour. Wow. So, diba? Okay na yun guys. Okay na yun as a start. Diba? Tapos, meron ka pang mapapabilangan na law enforcement pathway. So, why not? Alam ko, ang minimum education requirement lang naman ay high school education. But, there's lots of experiences na gusto nila. Siyempre, kung meron kang background sa police, ganyan, mas okay sa kanila. Siyempre, it will be a competition. So, dapat kung feel mo, yan, may laban ka, ay, yan, applyan mo na yung work na yon dahil pwedeng-pwede ka sa law enforcement pathway dito sa Alberta, Canada. So, kulang pa, of course, ang kanilang inilabas na announcement, sabi nga nila, more details will be available soon. So, abang-abang lang tayo dito sa website nga ng AAIP, so Alberta Advantage Immigration Program. Ito yung PNP ng Alberta. Yan, marami silang ipopost doon na update. Lalo na alam ko maraming nag-aantay rin nga pala doon sa ano, naalala ko, yung sa caregiver na programs. So, wala pang update noon. Tagal na natin kumuha ng video about it. Pero hindi lang siya pang Alberta. Yan, pang buong Canada naman. Canada yung caregiver. Yes. Pero ito naman, itong law enforcement pathway, pang Alberta lang. So, kung nandito kayo guys sa Alberta, no, check nyo na nga yung jobs na yun. Kasi, ano eh, diba, parang unexpected na maging in-demand job siya. First time lang ba? Hindi ko sure kasi hindi ko na-check yung history. Pero, kasi, ano tayo, sanay tayo sa mga in-demand jobs nga na healthcare, mga nursing, yung mga licensed practical nurse or registered nurse, pati na rin sa engineering, yan yung mga STEM jobs. Kaya may kanya-kanya silang pathway dyan sa yan, express entry din. Tapos, yun nga, IT, engineering, yun yung mga in-demand pero hindi ko rin nga inakalang law enforcement pathway. Kaya ako, nagre-research din ako kasi tingnan nyo, diba, one of the ways din dito para maging PR. So, why not? And yan, meron tayong kakilala na HR. Wag na natin pangalanan. HR sa Government of Alberta. Sabi niya, itry ko daw yun. So, we will see, no? Oo, we will see. Pero kasi sobrang daming, ano pala yun, guys, requirements. So, check nyo yung website ng Government of Alberta, then type nyo Corrections Peace Officer. So, baby, sobrang dumadami na yung visibility ng Peace Officer dito, lalo na sa train station. Oh, no, nakaraan, di ba? May nag-check dito sa amin. Buti na lang, guys. Siyempre, kailangan lagi may dala tayong ticket dito. Oo, tapos may nakita pa kami teenage guy. Oo. Tumakbo. Kasi parang hindi naman siya hinabol. Walang habol lang nangyayari dito. Pero yung mga nahuhuli, sinusulat parang ticket, no? Parang minumultahan. Kasi ang multa talaga pag nahuli ka na walang ticket ay $250. So, dapat lagi mong dala yan, even if, kunwari, meron ka talaga tas nalimutan mo, pero hindi mo na i-present sa time na hinanapan ka ng peace officer. Yung mga, dyan makikita nyo, naka-uniforme. Yan, mafa-finan ka ng $250. Well, anyway, pero alam mo, ang galing din ng Alberta, ang dami nilang mga pathways na ginagawa. Oo, kasi una, yan, di ba, Alberta Tech Pathway. So, sinundan nila yan ng Tourism and Hospitality stream. And then, ano pa nga, itong next ay Law Enforcement Pathway. Diba? Ang dami nilang mga nilalagay na parang mga solo or in-demand jobs. Nakaiwala yung AOS. Kaya nga, doon nagpupuntahan yung marami sa AOS kasi doon na yung salo-salong profession or jobs. Pero kung may dedicated pathway ka, like yan nga, healthcare din, wala kang masyadong kakompetensya. Kasi nung time na nag-open tong portal ng AAIP, guys, grabe talaga. Naglalag, nagka-crash yung computer, yung server nila, yung website pala. Tapos, hindi ka
maka-login sa portal, and ano bang nangyayari? Ang haba ng queue. Nung trinay ko yon last month, nag-open yon, nasa 19,000 na ako na pila. So, hindi ko na sinubukan mag-antay kasi grabe yung haba. Yung iba naka-antay, pero kapag nagla-login naman sila, wala na, nawawala. So, ulit na naman sila. So, may problema talaga sa website ng Alberta. And then, mamaya, malalaman mo na lang, puno na yung slots. Kasi, agawan talaga ng slots during that time. Kaya nga, hindi na-handle na ng website. So, ganun karami yung nag-aantay sa AOS. Yan, pati na rin tuloy other streams na damay. Yun. So, yun lang talaga. Kasi dito ngayon, yung pagre-release din ng mga invitations as nominee ni Alberta ay limitado. So, may bilang yan per month. Kasi may allocations yan din per year. So, dinidivide na lang nila yon. So, kapag na-meet na or puno na, ay napupuno yan within hours lang. So, try ka na naman next month. Paano, diba, kung mag-expire na yung permit mo? So, that's gonna be a problem. Kahit ready ka na last time, kaya lang nga, natapon ka sa portal dahil nga hindi ka maka-login at sa dami nila. So, yun lang yung mangyayari. You have to wait for another intake. So, yun. Anyway, nandito muna kami sa Chinook Mall. Yan, may gagawin lang muna. A few inches later. Okay guys, so magti-Tim Hortons daw muna si Emma at parang nasabik ata sa kape to. Pero sa akin, di nasasabik to eh. Kailangan magpuyat ha para sa selfie. Oo nga pala, bukas kasi guys may selfie kami. Pero hapon pa naman yun, pero sabi ko, sa umaga aral pa rin ulit kami. Kasi hindi kami nakaka-aral during weekdays. Busy talaga. Pero pagdating mo kasi ng bahay ko, kapag drain ka na pagdating mo kasi. Netflix na lang kami, tapos edit. Sabi ko kay Ma, bahala na. Kaya yan, kaya yan. Ayoko. Ayaw mo? Ayoko na. Ang kulit-kulit naman ni Zion. Sobra. Yes. Walang ginawa kundi tumakbo ng tumakbo, magpapadulas. Tapos kunyari, matutumba. Buang. Kulit eh. Laki-laki na ng baby namin. Sa talang dumating kami dito, parang daga lang to eh. No? Daga ka daw. Oo, daga lang yun eh. Yeah. So yun guys, uwi na ba tayo? Ikot lang, isang ikot lang. Ikot-ikot lang. Para refresh para bukas. Ito na yung judgment day sa judgment. Ayan, so yung selfie nga pala guys, $298 siya per person plus tax. So parang isipin nyo na lang $300 siya. Wala namang bagsak doon, pero kung may goal kayo na score kasi, yun yung basehan. So sabi ko, galingan mo, kailangan natin ng points. Kaya yan, magigihan. Susubukan natin, gagawin natin lahat ng best natin syempre. Yes, so para sa pangarap. Isang pangarap. Okay, so yun guys, may ulit. Punta muna kami sa sakyan. Several song-filled hours later. So guys, ipakita ko lang itong qualifications para maging correctional peace officer kayo dito sa Government of Alberta. So hiring sila ngayon and very perfect to, I think, for the law enforcement pathway. So check it out guys. Sabi dito, as a correctional peace officer, you will have the opportunity to work in various locations across Alberta, including Edmonton, Fort Saskatchewan, Red Deer, Calgary, Medicine Hat, Lethbridge, and Peace River. So, ito guys, tandaan nyo yung qualifications. I think kayang-kaya i-meet to ng mga kasamahan natin dito sa Canada. So, first, of course, is high school diploma plus a minimum of 2 years of experience. Yan. And then, equivalencies considered based on experience and education. So, kung meron din kayong standard first aid and CPR level C certification with AED, so that would help. And, ito madali lang din kunin to guys. Certified criminal records check. And then, experience in conflict management and working in a team environment. And then, minimum 18 years of age, of course, with valid Canadian driver's license. And, yan, you must be legally entitled to work in Canada. So guys, if tourist visa kayo, yan, syempre hindi kayo allowed to apply for this one. So, yan, dapat meron kayong valid work permit.
So, ano ba yung mga assets? Kasi, syempre, it's gonna be a competition. Maraming mag-a-apply and pagandahan na lang talaga kayo ng background, no? Or credentials. So, this will be your assets, previous experience in corrections, law enforcement, or security roles. And pwede kung meron kayo niyan. And then, military service or emergency response experience. Of course, kailangan yan sa mga correctional peace officer jobs. Diba? Alam niyo naman kung paano sila rumisponde to keep the environment safe. And then, work experience with youth or individuals with mental health issues. Yan, dito naman sa Calgary, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na marami ding homeless. And minsan, di ba, nagkakos sila ng kaguluhan. So, minsan lang naman. And dapat syempre, ready kayo to deal with those kinds of situations. And then finally, you must have appropriate related security experience. So, these are the qualifications and assets. You can also read the stages ko yan kapag mag-a-apply kayo and interview kayo. And take note again, yung salary niya na napakaganda. So, level 1, Correctional Peace Officer, $27.88 an hour to $32.94 per hour. And if rank 2 ka na, Correctional Peace Officer 2, the minimum would be $30.92 per hour to $36.65 per hour. So, malaki na to guys as a minimum na or starting salary for Correctional Peace Officer. So, you can check it. Yan, sa Google ko nga lang yan nahanap pero available din to sa Indeed and mag-apply kayo dito sa Government of Alberta. Alright. So, yun lang guys ang ating vlog for today. So, I hope meron kayong nakuhang magandang information sa video na to. And sana makatulong ito sa mga nagbabalak mag-try sa newest law enforcement pathway dito sa Alberta, Canada. Yan, sa mga bago po sa aming channel, you can consider subscribing po and click nyo rin po yung thumbs up button kung nagustuhan nyo po ang aming video. And finally, don't forget to click the notification bell para updated rin kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you on the next one. Peace!